Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. I-share ko po sa inyo ang ilan sa mga occupations na nangangailangan ng skills assessment para po tayo makapag-apply ng trabaho dito sa Australia. Una po sa listahan natin ay ang chef. Ito po ang aking ginamit nung ako ay nag-apply dito sa Australia. Simulan po natin sa Demi Chef de Partie, Chef de Partie, Chef Tournant, Chef de Cuisine, Sous Chef, Executive Sous Chef at Executive Chef. Kung ang inyo pong occupation ay nabibilang sa kategory na yan, ito po ang targetin ninyo na skill assessment. Kung kayo naman po ay Comi 3, Comi 2, Comi 1, minsan ang tawag dyan ay third cook, second cook at first cook, pati yung mga demi chef de partie at chef de partie na kulang sa length of experience, ito naman po ang para sa inyo. I-check po ninyong maigi ang inyong mga credentials bago kayo ay mag-submit ng skill assessment. Sunod naman po ay ang pastry chef. Kung kayo po ay confident at kaya nyong i-prove sa mga assessor na kayo ay nakapag-handle ng pastry department, kadalasan po sa mga malalaking hotel, pati sa mga cruise ship ay under na rin natin ang bakery. Ito po ang para sa inyo. Sa mga malalaki pong organization, merong third pastry, second pastry, first pastry, meron ding chef de partie pastry, at saka yung mga nag-acting capacity. Pakibasa po ninyo ang inyong job description para po makita ninyo kung tugma ba dito sa occupation na ito. May kaunti po kasi siyang pagkakaiba doon sa isa nating susunod na occupation sa listahan. Ito po yung sinasabi ko na occupation, yung pastry cook na under siya ng cake and pastry. May mga nakasama po ako na mga cake decorators at mga cake artists. Ito po ang kinuha nila nung sila ay nag-apply ng skill assessment. At syempre po, meron ding skill assessment para po sa mga panadero, sa mga baker. Dito po sa category na to, hindi na kayo masyadong malilito kasi halos pinagsama-sama na yung mga Comi hanggang sa chief baker. Sana po nakatulong at magkita-kita po tayo next time. Thank you!